Magandang araw mula sa DOST Pag-asa. Ito po ang ating update patungkol sa minomonitor natin na si Bagyong Tino at ganoon din naman dun sa bagyo na papasok pa lang ng PAR na may international name na Fung Wong. Ang ibig pong sabihin nito ay isang uri ng mountain, Phoenix Mountain, at ang pangalan na ito ay nanggaling sa Hong Kong, China. Ito pong si Bagyong Tino ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, alas 12:30. At ito pong area ng nasakop nitong si Bagyong Tino ay wala nang magiging direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. At mas bumilis sa po yung pagkilos nito pakanluran. Ibig sabihin, within this day din ay pupunta na siya dito sa silangang bahagi o east coast ng bansang Vietnam. At dahil sa paglayo niya, ay wala na rin tayo nakataas na gale warning o babala patungkol sa matataas na alon. At nakalift na rin o wala na rin tayo nakataas na babala patungkol sa storm surge. Pero dahil po dito sa papalapit na si Bagyong Uwan po yung itatawag natin na local name. Ito po ay Bisaya na ang ibig sabihin ay ulan. At sa kasalukuyan sa ating latest location patungkol dito kay Tropical Storm Fung Wong, ito ay nasa layong 1,645 kilometers east ng northeastern Mindanao. Ito ay generally magmumove pa northwest papalapit dito sa northern Luzon sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung mapapansin natin, malaki po yung kaulapan na associated o sakop nitong tropical storm na magiging si Uwan. Pero habang papalakas po ito, bahagya po naliliit yan at mag-merge habang papalakas siya at marireach niya o aabot ito ng typhoon category bago ito pumasok ng Philippine Area of Responsibility by Friday night or Saturday morning. At pagpasok niya ng Philippine Area of Responsibility ay mas magi-intensify pa ito into super typhoon. Ito po yung ating forecast track. Ito po yung icon na kung saan ay magiging si Bagyong Uwan ay magiging super typhoon bago ito maglandfall. At base po sa ating latest advisory, yung landfall na location nito ay sa probinsya ng Isabela o kaya naman ay sa Aurora. Babaybayin niya itong kalupaan at mas hihina siya dahil magkakaroon ito ng interaction kapag naglandfall na siya dito sa ating kalupaan at magiging typhoon category na lamang po ito. Pero yung badya nito na lakas ng hangin at ganoon din naman yung lakas ng mga pag-ulan ay gusto po natin na ngayon pa lang ay paghandaan na natin. May itataas din po tayo ng mga warnings pagdating sa storm surge, lalo na habang papalapit pa lang po ito sa ating kalupaan. At ganoon din naman yung gale warning natin. Sa mga susunod na araw ay pag tinaas na natin yung gale warning, hindi na po natin i-advise yung anumang aktibidad. Pag hindi na rin po natin i-advise anumang aktibidad sa coastal areas at ganoon din naman ay hindi na natin i-advise na pumalaot pa yung ating mga kababayan. Bukod po dito sa dalawang bagyo na binanggit natin, in terms of general weather naman po, ang nakakaapekto sa atin sa kasalukuyan ay yung northeast monsoon o yung amihan. At yung nagiging epekto po nito, dito lalo na sa Batanes, ay malamig na temperatura, pero maulap pa rin. At may kasama ito ng mga pag-ambon o mga light rains. At ganoon din naman, nananatili pa rin yung shear line. Ito pong shear line yung nakakaapekto dito sa Metro Manila nung mga nakaraang araw, kaya po maulan. Pero kahapon, dahil mas nag-recede o umatras na yung posisyon ng shear line, ay hindi na po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila. Ang naaapektuhan na lamang po nitong shear line ay yung probinsya ng Isabela. Bukod po doon, dito naman sa Metro Manila, ang magiging lagay ng ating panahon at kasama din yung natitirang bahagi ng ating bansa ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, mababa na yung tsansa ng mga pag-ulan. Pero nandun pa rin naman yung posibilidad ng mga localized thunderstorms. Ito yung mga pag-ulan for a short period of time and for a specific area lamang. Halimbawa sa Metro Manila, may mga city lamang na magkakaroon ng mga pag-ulan for a short period of time. Ang susunod po natin na update patungkol dito sa ating minomonitor na paparating na si Uwan ay mamayang 5 p.m. Ganon din naman po yung susunod natin na live weather update. At yan po yung ating update. Ako po si John Manalo. Mag-ingat po tayo.